At sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Winning hearts everywhere. By passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment. So, you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the #1 news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time, mga kabrigada, oras natin alas 5:22 ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. 104.7 Brigada News FM National. 89.9 Brigada News FM sa Buanga at Music and News 89.5 Brigada News FM Jansan. 95.7 Brigada News FM Coronadal. Brigada News FM Cotabato Cerise. 91.5 Brigada News FM Davao. Malayo o malapit man. 103.1 Brigada News FM Naga. Brigada News FM Metro Cebu. 96.7 Brigada News FM Pampanga. The Music and News by Brigada News FM Cagayan de Oro. 97.5 Brigada News FM Kinapawan. The Music and News. Lahat sama-sama sa isang natatanging balitaan. Maswerteng nailigtas ang 10 kataong sakay ng lumubog na bangkang dimotor sa karagatang sakop ng bayan ng Karamuan. Ipangulong Rodrigo Duterte ang dalawang pulis na nagtuslatan sa police separation at Ilang ulit na pinapatukan ng biktima gamit ang calibre correcting system. Kapwa nag-alerto ang PNP at ang militar. Outside na napaulat Na ngayon ay inyo nang pakinggan. Mula sa Brigada News FM Philippines, ito ang Brigada Connection. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Connection. Brigada Connection. Connection. Brigada Connection. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na ang buong mundo via www.brigada.ph. Sumasa inyo na ang Brigada Connection. Ngayong araw po ng Lunes, September 28, 2020. Ang pagbabalitang hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule, Drive Max Plus Herbal Capsule, NutriCleanse at Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong lingkod, Brigada Lay Baguio. At sa ating paunang balita, nagpahayag ng suporta ang ilang Metro Manila mayors sa mungkahi ng mga eksperto na panatilihin ang general community quarantine sa Metro Manila hanggang October 31. Ayon kay Navotas City Mayor Toby Chanco, sa tingin niya hindi pa handa ang NCR para sa mas maluwag na quarantine restrictions. Para naman kay San Juan City Mayor Francis Zamora, gusto niyang makitang bumaba pa ang bilang ng mga COVID-19 infections bago naman ibaba sa MGCQ ang Metro Manila. Ganito din ang pananaw ni Taguig City Mayor Lino Cayetano at Pateros Mayor Ike Ponce. Una nang sinabi ni Dr. Tony Liachon na dating advisor ng Pandemic Task Force ng gobyerno na bagamat nagkakaroon ng downtrend sa kaso ng COVID-19 sa NCR, mataas pa rin ang bilang ng mga nagpupositibo dito. Suportado naman ni Dr. Benji Co at ng UP Octa Research Group ang naging pahayag ni Liachon. Connection. Mga kabrigada, connect na tayo sa ating mga kapatid na himpilan sa buong bansa. Unahin muna natin mga kabrigada ang bahagi ng Mindanao. Sa Brigada News FM Cagayan de Oro, 11 health workers sa Northern Mindanao na ipinadala sa NCR nakauwi na sa kanilang rehiyon. Si Brigada Alden Bakal sa balita. Brigada Alden, ibrigada mo! Brigada Connection. Brigada Connection. Manaumon umarambong kabuntagon Pilipinas sa pangunahing balita.
Nakauwi na dito sa Northern Mindanao ang 11 health workers na ipinadala sa National Capital Region. Ayon kay DOA STAN Regional Director Dr. Adriano Subaan, na maliban sa medical na serbisyo na naitulong na nasabing puwersa para sa COVID-19 response, nakapagbigay rin ito ng karagdagang moral sa mga frontliners sa Luzon. Kasama sa mga frontliners na ligtas na nakauwi dito sa Northern Mindanao ang isang doktor, 7 nurses at 3 medical technologies. Kaugnay dito, hindi muna magpapadala ng iba pang batch ng health workers ang DOI's Northern Mindanao sa National Capital Region dahil na rin kinakailangan ngayon ng riyon ang sapat na pwersa dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. If there will be a next batch, I said no as of this moment because our cases also is going up. But in case nato na po siyang mamani sa tuwa, then we will always be willing to share our resources, especially that into the motivation, that positive energy that we bring to where they will be assigned, which they did for our warriors with the heart. City Department of Health Northern Mindanao Regional Director Dr. Adriano Subaan. Connection. Live gikan sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bakal sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, the Music and News Authority. Connection. Samantala mga kabrigada mula CDO, connect na tayo sa Jensen. Kaso naman ng COVID-19 sa Region 12, lampas na sa 1,300 habang yung Jensen pinalawig pa ang GCQ status hanggang October 15. Si Brigada Attorney Can Balyeque sa detalye ng balita. Brigada Attorney Can, i-brigada mo! Connection. Republika ng Brigada Maututag, sumampa na sa 1,344 ang kaso ng COVID-19 sa Region 12 as of September 27, 2020 ayon sa update ng DOH-12 matapos nadagdagan ng 16 nitong linggo sa bagong nagpositibo, tig-6 rito mula sa Jensen at North Cotabato habang 3 sa Cotabato City at isa sa South Cotabato, habang sa 26 na bagong nakarecover, 11 mula sa Jensen, tig-6 mula sa South Cotabato at Cotabato City, 2 sa North Cotabato at 1 mula sa probinsya ng Sarangani. Sa kasalukuyan, aabot na sa 32 ang bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa COVID-19 sa rehiyon, habang 880 naman ang naka-recover, habang pinalawig pa ang General Community Quarantine o GCQ status ng Jensen. Natapos na saan na nitong araw ng linggo, September 27, 2020, sa LGU Jensen FB page, nagpalabas sila ng advisory na ini-extend hanggang October 15, 2020 ang GCQ status ng Jensen dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Live, gigan sa the home of the champions, General Santos City, alang sa Brigada Connection. Kini si Brigada Attorney Can sadyang mapagmahal, SM Balyeque sa 89.5 Brigada News FM Metro Jensen, the Music News Authority. Connection. Samantala mga kabrigada dyan naman sa Zamboanga, bilang ng mga Abu Sayyaf Group members na sumuko sa loob lamang ng 1 linggo o mabot po sa 10. Si Brigada Katrina Aninyon sa detalye ng balita. Brigada Katrina, i-brigada mo! Buenas
Buenos dias, Brigada News of M Philippines. Dahil sa walang tigil na operasyon na ginagawa ng Joint Task Force Sulu sa bulubuduking bahagi ng Patikol at Talipaw, kaya umabot na sa 10 na mga Abu Sayyaf ang sumuko sa loob lamang ng isang linggo sa probinsya ng Sulu. At 2 bagong ASG na sumuko sa mismong commanding officer ng 6th Special Forces Battalion, kay Lieutenant Colonel Rafael Caido. Baliban sa kanilang sarili, kanila rin isinuko ang kanilang mga baril tulad na lamang ng M16 rifle at isang M70 grenade launcher. Sa ulat ng Western Mindanao Command o WESMINCOM, karamihan umano sa mga sumukong Abu Sayyaf kamakailan ay mga tauhan ni Naidang Susukan at Mundi sa Wadyaan. Ayon sa commander ng Joint Task Force Sulu, Brigadier General William Gonzales, hindi tumitigil ang kanilang tropa sa ginagawang combat operation laban sa mga teroristang grupo sa nasabing probinsya. Samantala, nagpapasalamat naman ang commander ng Western Mindanao Command, Lieutenant General Carleto Vinluan Jr. sa local government unit sa walang tigil na suporta sa kanilang kampanya laban sa grupo ng Abu Sayyaf sa nasabing probinsya. Desde na Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga. Para na Brigada Connection, este si Brigada Katrina Aninyon na 89.9. Brigada News of M Zamboanga, the Music and News Authority. Connection. Mula po sa Mindanao, connect na tayo sa Visayas. Unahin na natin ang Brigada News FM Cebu. Central Visayas, nakapagtala ng mas maraming active cases ng COVID-19 kaysa sa mga recovery sa loob ng isang linggo. Si Brigada Raul Del Prado sa balita. Brigada Raul, i-brigada mo. Mayong nabuntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa aming nangungunang balita, nakapagtala ang Central Visayas ng mas maraming mga aktibong kaso ng Coronavirus Disease 2019 kaysa mga recovery sa loob ng isang linggo. Base sa inilabas na datos ng Department of Health at 7, mayroong 421 new cases ng virus ang nadagdag sa riyon mula noong September 20 hanggang September 26. Ito ay mas mataas kung ihambing sa 380 lang na recoveries na i-record ng Health Department sa kaparehong mga araw. Sa total new cases, 374 nito ang mula sa Cebu, 30 ang mula sa Bohol at 17 sa Negros Oriental. Habang ang lahat naman ng bilang ng mga recoveries ay pawang mula sa Cebu Island. Sa kasalukuyan, ang Region 7 ay mayroong 1,713 na aktibong kaso ng sakit mula sa 20,827 total cases. Nasa 85.72% naman ito ang tuluyan ng gumaling o nasa 17,853 at 1,261 na ang binawian ng buhay dahil sa virus. Live gikan na diri sa Queen City of the South, Cebu City. Alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Raul Del Prado sa 93.1 Brigada News FM Metro Cebu, the Music and News Authority. Connection. Samantala mga kabrigada sa Kalibo naman, yung biyahe ng ilang airline companies papuntang Kalibo nananatiling kansilado. Si Brigada Andislin Salazar sa balita. Brigada Ann, i-brigada mo. Connection. Maayad-ayad niya agahon Pilipinas. Sa pangunahing balita, nananatiling kanselado ang biyahe ng ilang airline companies papuntang Kalibo International Airport o KIA. Ito ay ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines Kaap Aklan Manager Engineer Eusebio Monserrate Jr. sa panayam ng Brigada News FM Kalibo. Kahit umano na lift na ang moratorium sa pagpapauwi ng mga locally stranded individual, ay nagkansela ng kanilang flight, partikular ang Air Asia at Cebu Pacific hanggang September 30. Samantala, nagpapatuloy naman ang flight ng Philippine Airlines tuwing araw ng Biyernes at Linggo. Agroino balita haliniya sa Tatihan Town of Kalibo, the gateway to the Paradise Island of Boracay. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Nislin Salazar ng 89.3 Brigada News FM Kalibo, the Music and News Authority. At mga kabrigada, dako na tayo sa Luzon. Sa Brigada News FM Bicol, yung Bicol Region nakapagtala ng mahigit 73% recoveries ng COVID-19. Si Brigada Sheila Madrigalejos naman sa balita. Brigada Sheila, i-brigada mo. Connection.
Marhay na aga Luzon, Visayas, Mindanao. Bagamat patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa Bicol Region kada araw, patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga nakaka-recover sa sakit. Sa ngayon, mayroon ng 1,362 o 73.70% recoveries ang rehiyon mula sa kabuang 1,848 na mga nadapuan ng coronavirus mula noong Marso 27. Sa nasabing bilang, nasa 415 o 22.46% na lamang ang aktibong kaso. Kapansin-pansin din ang pagbaba ng mga naitatalang kaso nitong nagdaang linggo kung saan ang pinakamababa ay 8 sa isang araw na dati ay hindi bumababa sa 20. Sa huling tala ng DOH, 19 ang bagong kasong nadagdag habang 2 naman ang panibagong nasawi kung kaya pumalo na sa 71 ang COVID-19 fatalities sa Bicol. Para sa Brigada Connection, ini po si Brigada Sheila Madrigalejos, gikan digdi sa Regional News Center kan Brigada News FM Bicol, the Music and News Authority. Connection. At sa Batangas mga kabrigada, yung Batangas po nakapagtala ng mahigit 50 bagong kaso ng COVID-19. Paglilipat naman ng mga COVID-19 patients sa isolation facility, nagpapatuloy. Si Brigada Ruel Ocheco sa balita. Brigada Ruel, ibrigada mo. Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. 51 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala kahapon sa lalawigan ng Batangas. Patayan sa huling datos na inilabas ng Batangas Provincial Health Office. Dahil dyan, umaabot na sa 6,541 ang kabuang bilang ng mga confirmed cases sa lalawigan. Sa kabila niyan, patuloy din naman ang pag-angat ng bilang ng mga gumagaling sa nasabing karamdaman. Katunayan, meron ng 3,697 na mga naitalang naka-recover matapos maitala kahapon ang 36 na naka-recover sa COVID-19. Samantala, pinagpatuloy naman kahapon ng mga brigada kahit araw ng linggo yung pong extraction o paglilipat ng mga COVID-19 patients mula po sa kanilang bahay patungo sa mga itinalagang isolation facility ng pamahalaan. Kaugnay nito ay nagpapasalamat ang pamahalang panlalawigan ng Batangas sa national government dahil sa pag-agapay nito upang mapigilan ang mabilis na pagtaas ng bilang ng mga nagpo-positibong Batanggenyo sa COVID-19. Yan ang report para sa Brigada Connection at ito si Brigada Roel Ocheco ng 104.7 Brigada News of the Music and News Authority. Brigada Connection. Brigada Connection. 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 At mga kabrigada, sumain niyo po ang kabuuan ng Brigada Connection ngayong araw ng Lunes. Hatid po sa atin ang Power Cells Herbal Capsule, Drive Max Plus Herbal Capsule, NutriCleanse at Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong naging lingkod ngayong umaga, Brigada Lay Baguio. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula po dito sa Brigada News Center sa Makati City, ang nag-iisang The Music and News Authority. Connection. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News.